walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! Maganda ako. So yan, nakakaloka sa ganda. Anyway, so sana lahat kayo ay okay. Yung mga bagong gising na kapatiran natin na nakatira sa Amerika. At sana lahat kayo ay maganda ang tulog, maganda ang bangon, at walang sakit. So, kamusta naman ang umaga ninyo? At dito naman sa parting Asia, syempre patulog na yung iba. Bukas na nilang daw nila papanoorin yung palabas ko. At sana okay na okay din at lahat tayo ay makapagpahinga ng maayos, di ba? So, today is Wednesday, tomorrow is Thursday, ang bilis ng araw, papunta na tayo sa weekend. At eto nga, Diyos ko, count the number, parang mga ilang araw na lang, patapos na tayo sa month ng January. Ganun kabilis, di ba? Nakakaloka. Basta ang akin lang, i-enjoy lang ninyo ang araw ninyo at huwag kayong magpa-stress ng todo-todo. So, speaking of happiness, di ba? So, kanina, Diyos ko, ang PE teacher, panay ang ano sa akin, lambing. Alam mo yung lambing niya na parang, oh, maglagay ka ng mask. Ano yung mataker ba? Oh, maglagay ka ng mask. Oh, kumain ka na ba? Oh, ganito. Basta sa Friday, magparamdam ka. Kita tayo, mga ganon. Ay, nakakaloka. So, yun. So, yan na naman siya. Maarte-arte na naman siya ng ganyan. Pagkatapos, kapag kinagat ko, ang sasabihin, friend lang naman kami. O, diba? So, mahirap yung mga ganyang klaseng tao. Alam mo yun, masyadong ma-care. Tapos, ang ending ay careless. O, diba? Diyos ko, nakakawindang. Pero ito ang mas nakakawindang. Diyos ko, ito daw si Dominican Republic na si Celine Santos. May plano daw sumali ng Miss Grand. O, san ka pa? O, di ba? Si Celine Santos na nagmamaganda sa Miss Universe at naghihinarte ng bongga-bongga. Alam niyo, sa totoo lang, kay Celine Santos, nanghinayang ako dito. Dahil noong, bago pa lang mag-Miss Universe, isa siya sa mga nakikitaan ko na potential na pwedeng manalo ng Miss Universe kasi bigla siyang gumanda. Tapos parang iba talaga yung datingan niya. Sabi ko nga, sayang tong babaeng to. Ay nako, ewan ko. Pero nung bago pa lang mag-Miss Universe, kala ko talaga siya talaga yung mananalong Miss Universe. Pero na-surprise ako yung dumating siya sa Miss Universe. Parang, ano nangyari kay ate? Ba't parang naging maldita? So yun, so yung mga eksena na nanapaw or nagpapaandar ng todo-todo, hindi ko lang alam kung may attitude ba talaga siya o sadyang ganun lang o sadyang ano doon lang siya sa momento na lumalaban lang. Actually, nung dumating siya dyan sa Miss Universe, nung unang-unang umeksena yan, naging parang istarira yung lola mo, talagang paandar. Sabi ko, halapat parang nag-iba na yung datingan niya kasi yun nandoon siya sa sa tawag dito, sa yung bago pa lang siya lumaban ng Miss Universe, maganda yung dating niya. Sobrang sabi ko, hala, yung dumating na siya sa Miss Universe, ano nangyari? Parang nag-transform din yung ugali. Ganon. Nakakawindang. Kaya sabi ko, hala, sorpresa ako dito. At yun, tapos yung nagsimula na yung pageant, nag-ginarte na siya, iba na yung mga ipinapakita niya. Pero, sa totoo lang, ramdam ko naman na mabait naman siya. At hindi ko naman nakikitaan ng maarte siya. Yung ganon. Kumbaga parang na-misinterpret lang dahil nga, syempre, sa social media, kung ano yung mga ipinapalabas, minsan ang ina-highlight lang talaga, yung tipong parang, alam mo yun, kung paano siya umeksena doon sa isang bagay. So, yun. So, natutuwa ako kasi nagpaplano nga siyang sumali sa Miss Grand, di ba? Ang sabing ganun, mukhang siya daw yung ipapadala yata ng Dominican Republic. Hindi ko lang alam kung pasok pa yung age niya. Pero
sa totoo lang, ay nako, ang lakas ng laban ng Dominican Republic kung sakali. Kasi talaga naman yung beauty niya ay beautifully, di ba? Diyos ko, ang ganda-ganda kaya ni ate. Ang Diyosa-Diyosa nung dating. At parang feeling ko, ay, bongga to. So ngayon, nakita ko sa Facebook niya, may mga ginagawa siyang mga activity na ang bait-baitan niya doon, ganon. At naluloka ako. Pero sabi ng ganon, paano daw kung itatapat daw to kay Michelle D kung sakali sa Miss Grand din. Kung sasali. Ay nako, edi kabugan sila doon ng bonggang-bongga. So tingin ba din yung magpapatalo lang si Michelle D ng ganon-ganon lang? Parang feeling ko hindi naman. Dahil iba ang dating talaga ni Michelle D. Kung ganda ang pag-uusapan, talagang bongga din. Kaya niyang pantayan. Pero ang pinagkaiba kasi ni Michelle D sa kanya, si Michelle with eloquent. Oho, witty. Siya, wet. Ganon. Wet as in wala. Wet. So, yan. So, ayun lang. So, siguro styling, panalo, sa yung beauty talaga ni Dominican Republic kung ikukumpara kay Michelle D. Pero si Michelle D talaga is a total package. Yung mula doon sa tindig, mula doon sa height, at mula doon kung paano siya gumalaw, kumilos, everything. O, di ba? Plus, eloquent kung paano makipagtagisan pagdating sa Q&A. So, doon siya madadali ni Michelle D. Kaya kung papasok dito si Dominican Republic at magiging katapat sa haliman, etong si Michelle D dito sa Miss Grand, I think mas malaki pa rin yung tsansa ng ating pambato. Diyos ko, iba pa rin talaga ang galawan ng Michelle D. At ang Michelle D, grabe. Talagang naluloka ako sa kanya. Yun sa Miss Universe ng Holong, talagang nawindong ako. Kasi, hala, si ate, pang Miss Universe yung datingan, di ba? Kasi di ba, yung mga atake talaga ni Michelle D, sobrang, uy, magugulat ka, lalo na yung... Pero alam nyo, sa totoo lang guys, kung sasali halimbawa si Michelle D ha, sa Miss Grand, huwag niyang gagawing ano yung buhok niya, yung katulad ng ginawa niya sa Miss Universe na wet look na balak na banat na ganon. Mas gusto ko ang maging itsura ni Michelle D yung parang yung katulad ng ginawa niya noong 2022 sa Miss Universe Philippines ba yon, na yung kalaban niya si Celeste Cortesi, yung wet look siya, yung evening gown na wet look yung hair niya. Ay, gusto ko yun. Sa totoo lang. Kasi, sobrang iba talaga. Ang lakas na makareyna doon ni Michelle D. O kaya, sabi ko nga, mas maganda siguro ang ayos niya, yung sinaside niya, yung hair niya na hanggang dito na ikinukulot. Ay, nako, gandang-ganda din ako kay Michelle D doon. Plus, siguro, make-upan nila si Michelle D na pak na, alam mo yon na talagang full makeup. Tapos lalabas yung pagka-oriental beauty niya. Oh my God, winner. So, yon. So, dapat babaihan ng datingan ni Michelle D pag lumaban siya sa Miss Grand. Hindi po pwede yung katulad ng ginawa niya sa Miss Universe na parang ang lakas Cynthia Luster ba yun? Yung kasama ni Jackie Chan. Oo, dapat hindi ganon. Dapat babae. Dapat talagang yung lumabas talaga yung wow, beauty ni Michelle D. Yung naka-side yun na kukulutin na magme-makeup ng bonggang-bongga. Ganon. Kasi mas nagmumukhang Diyosa siya doon. Mas nagmumukhang babae siya doon na todo-todo at grabe, winner. Oo, so ganon. Pero kung gagawin niya ay katulad nung sa Miss Universe, parang maluloka sa kanya sinawat. Mahihirapan siyang ipanalo. At ayun nga, kung magtatapat silang dalawa ni Celine, I think I go for Michelle D pa din kaysa kay Celine Santos. Kasi Celine Santos, ganda lang ang baon nun, di ba? So doon siya maliligwak ni Philippines. So di ba? So yon. So kayo ba guys, tingin ninyo kung sakaling magtapat itong si Celine Santos at saka si Michelle D sa Miss Universe, tingin mo sino ang maglalamunan?
at sino ang makakarating sa dulo ng kompetisyon at sino ang maiiwanan. So, comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa pinag-uusapan natin. So, yon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and always think positive. Laban lang. So, yon. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.